paano mag-repair ng welding machine. So yan mga ka-DIY, so gabi na. So alas 10:26 na. Ang date ay January 12. So may magpapagawa ng ating ng kanyang ang tawag dito. Kanyang portable welding. So ito yung kanyang switch, no, may tama, no. So i-try, may tama daw, no. So i-try natin irekta kung magiging okay. Kung maging hindi kung okay, andar, okay. So papalitan natin ng DIY na switch na push button. So ito yung kanya push button niya. So try natin, no. So tara, titingnan natin. I-convert muna or i-erecta tapos saka natin i-convert. Let's go. So yan, erecta natin muna, no. So yan, erecta natin. Then i-connect na natin dito. Erecta natin kung aandar o ano. Para makita natin kung switch nga talaga. Tingnan natin muna ng tipan. Ilayo na lang natin. Ilayo na lang natin yung kamay natin diyan, mga DIY. So yan, saksak natin. Tingnan natin kung aandar yung exhaust fan. Wait lang. Kung aandar yung exhaust fan, mga ka-DIY, no. Saglit lang naman, no. Ganyan ang connection niya, eh. So try natin. Yan, mandar. So mandar, no. So ang sira talaga niya ay yung kanyang switch, no. So switch ang kanyang sira. So patagalin natin konti. So yan. Yan naman na. So mga ka-DIY, yung cord din niya may tama, no. So tingnan natin, no. Ayun, ayaw mandar, no. So pag ginalaw-galaw natin to, yung cord tutunog. Oh, may problema tong cord, oh. Mandar, oh. So may tama yung cord niya. So re-repairin pa natin tong cord, mga ka-DIY, oh. So yan, papalitan natin ng cord or itong male plug lang niya ang palitan natin. So yan, oh. Oh. Yan mga ka-DIY. So hindi problema yung kanyang switch, no. Ang problema itong wire. Oh, yan mga ka-DIY. So palitan, wag i-repairin na lang natin yung saksakan at tingnan natin. So let's go. So guys, okay naman tong switch, tignan nyo, tutunog. Test natin. Oh, tumunog, di ba? Oh, makikita nyo dyan, oh. Tumunog mga ka-DIY. So okay siya. So ito naman, oh, tumunog din mga ka-DIY. So hindi siya naglolos. So sa cord lang talaga. Dun sa cord. So testin naman natin yung cord. Ito. Tapos doon. Yan, kabila. Yan. Pag ginalaw-galaw mo ito mga ka-DIY, tinignan mo kung naglolos o hindi. Kasi yan, may pagot dito sa loob, may pagot. So yung isa naman. Ito may pagot mga ka-DIY. Yan, oh. Pag ginagalaw mga ka-DIY, namamatay. Yan. So ito yung pagot. O yan. Oh. Ito pagot mga ka-DIY, itong line na to. So yan, repairin natin to. O tanggalin na natin to, maggawa na tayo ng ibang outlet. Pwede itong system mga ka-DIY. So let's go. So mga ka-DIY, meron ditong saksakan. So male plug. So ipapalit natin dito sa cord. Dito, no. Putulin na lang natin to. At yun nga. Papalitan na natin to kasi naglolos dito sa dulo niya. Hindi sira yung hindi sira yung kanyang switch, no. Dito siya may pagot. So dito natin putulin. Ayan. Yan. So pag naputol natin diyan, so splice natin, tingnan natin yung kwan. Yan. Ayan. Yan. Ganyan lang gagamitin yung mga ka-DIY, yung mga cutter na ganito kasi matatalim. So balatan natin. Yun, wala siyang may konting cut lang doon. So tipan na lang natin yan para hindi natamaan. Talim kasi ng ating screw, ating side cutter. Yan. So ilagay natin ito mga ka-DIY, so saglit lang. So yung mga ka-DIY, nilagay na natin yung male plug. So takpan na natin. So itornilyo na natin, lagay natin dito sa kabila yung kanyang nut. Tapos i-screw na natin. Yan. So yan. So pag ganyan mga ka-DIY, okay na. Yan, so may cord na siya. Yan. So ang gagawin naman natin ay i-testing natin, isaksak, no, mga ka-DIY, kung maglolos pa rin. Tapos ilagay na natin yung switch mamaya. So let's go. So saksak natin, so tingnan nyo. Saksak natin doon. So saksak natin, tapos tingnan natin kung under yung exhaust fan dyan sa gilid. So, let's go. Yan. Under yung exhaust fan mga ka-DIY. So ang sira niya lang po ay, ang sira po niya ay yung male plug. Naglolos dito sa ganito niya. No? So okay tong switch. So ibabalik lang natin tong switch. So ibalik natin mga ka-DIY. So let's go. So mga ka-DIY, pag ganito na nilaglagay ka ng ganyan kasi temporary mo lang siya, kailangan mo itong tapan, no. So tapan natin ito. Lagyan natin ng tape yan para hindi po lumabas yung wire, no. Yan, tapan natin yan para hindi po lumabas yung ating wire.
At kahit yung source doon, tapan din natin. Tapos ito, tapan din natin. So yan, tapan natin silang lahat. Ayun. Ayan, tapan natin sila para wala pong lumalabas na wire. Yan, walang lumalabas po na wire. So pag ganyan po bossing, pwede natin hilain itong yan. Kasi nga ilalagay na po natin yung ating switch. So tinanggal ko kasi itong lock na to. So ibabalik na naman natin yung lock. Ito. Ayan, balik natin yung lock mga ka-DIY. So yan, kasi ito yung lock nung para humigpit no, para hindi mahila itong ewan ko ang pangalan nito no. Ito, para hindi po siya lumuwag itong cord dito. So lalagyan na natin yung switch. So ganyan ang itsura niya. So ito connection dito, connection diyan. So dito yung bahala kayo kung saan niyo ilalagay yung supply, tapos yung load, yung susupply niya. So pasok natin ito. Pero bago natin gawin 'yon, pasok natin muna yung wire ng supply, ay yung load, yung susupply niya, yung aparato. Kaya tandaan niyo, yan yung kasama niya, yan ang magkasama, no? So ibaba natin itong camera para makita niyo. Yan. Lagyan natin konti, yan. So yan, para makita niyo. Yan. So yan, ang pag-connection lang diyan, paglagay lang, wag mong tatapat dito, no? Wag niyo itatapat diyan mga ka-DIY itong welding switch, no, na 20 ampere. Kasi yan mag-short yan. Ay hindi siya gagana, tapos pag dito mo tinapat, hindi gagana. Kailangan pag gagamit ka ng mga switch na ganito, testerin mo siya, no? Ito yung Autobot natin, homo test, no? Hamo test. Yan. So yan, dito yan ang magkasama. Mga ka-DIY yan. Yan ang magkasama. So pag magkasama yan, para masupplyan niya, so sa red, sa blue, sa red. So gagawin mo, ilagay mo dito, tapos ilagay mo sa kabila. Para susupplyan niya po yung bawat bahagi. So susunod, red yon. So sa red tayo maglalagay. So ilagay na natin yan. Yan. Tapos pasok natin. So sa red tayo maglalagay. Yan. Tapos sa blue, kasi susupplyan niya yung load. Ayan mga ka-DIY, no? Nakita niyo, no? Ito yung red, ito yung blue, punta sa blue. Ito yung red, punta sa red. Susupplyan niya yan. Susupplyan niya po para umandar. Okay, so ilagay na natin, no? Para matest na natin. Okay, ilagay na natin. Yan. Tulak mo lang yan, maglalak yan sa loob. Maglalak. Yan. Yan, maglalak po yan sa loob. Tapos i-check mo lang sa loob, no? Kung okay naman siya. Yan, walang natanggal. Okay naman. Check mo lang kung meron siyang may mga naglolos, no? Ayan. So i-test na natin. Ayan. So i-test na natin ito mga ka-DIY. So ayan mga ka-DIY, okay na yan. So tinesting ko na. So hindi ko pinakita sa inyo. Ulitin natin, ha. Ayan. Okay mo lang yan. So saksak natin. Hindi pala na video. So ayan. I-con natin dito. Ayan. Tapos saka natin i-switch. Yun. Okay na mga ka-DIY ang ating ni-repair na welding machine, no? Cord lang palang sira, no? Ito po ang sira niya, no? Ito ang sira niya, hindi po yung switch. So kailangan mo talagang irekta para malaman mo kung may sira yung saksakan or yung switch niya. Ayan, thank you for watching mga ka-DIY. Meron kayo natutunan sa ating tutorial paano mag-repair ng welding machine. Thank you.